Si Henry Alcantara naman, ang sinasabi niya na itong ID na to ay binigay lang daw sa kanya, hindi siya ang nagpagawa ng fake ID. Pero inaamin naman niya na nagamit yon para makapasok sa casino. Dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, inamin ang paggamit ng peking lisensya ayon kay LTO Chief Bigor Mendoza. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. DPWH Secretary Vince Dizon makikipagpulong sa Anti-Money Laundering Council sa susunod na linggo para sa posibleng pag-forfeit at pag-freeze ng assets ng mga isinasangkot sa flood control project anomaly. Processing. Ano yan? Matatapos yan kagad. Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pinoproseso na ng Department of Justice. Senado sasagot sa inihaing writ of amparo ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yosek Zulaika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. It is really, I would say, awkward for a member of Congress to question the higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. Pagdinig sa budget proposal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, ipinagpaliban. VP Sara nagbigay umano ng katiyakang dadalo sa budget deliberation sa September 16. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Inaasahang ilalabas ng Department of Public Works and Highways ngayong araw ang dismissal order laban sa mga dating opisyal ng departamento na sina Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Chief Construction Section na si JP Mendoza. Makikipagpulong naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council sa susunod na linggo para sa posibleng pag-freeze ng mga bank account at sa pag-forfeit ng mga ari-arian ng mga isinasangkot sa flood control anomaly. Ito ang balita ni Benedict Samson. Today, I was informed na ready na rin yung magiging order of dismissal ni Hernandez at ni Mendoza. Handa na at pipirmahan na lang ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang dismissal order ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Chief Construction Section JP Mendoza. Bunsod ito ng pagkakasangkot nila sa maanumalyang flood control project sa Bulacan na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinimulan na rin nila ang proseso ng pagtatanggal sa iba pang kawani na dawit rin sa anomalya. Ang trabaho ng DPWH, hindi maghabol. Kaya lang, wala tayong choice. Wala tayong choice. Kailangan nating panagutin ang mga taong to. Pero, kailangan tandaan natin, ang trabaho ng DPWH ay gumawa ng mga proyekto para sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng huminto yun. Sa susunod na linggo naman, makikipagpulong si Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC
para sa akbang na pag-freeze ng mga bank account at pag-forfeit sa mga ari-arian ng mga isinasangkot sa anomalya. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Ayon sa kalihim, ang mga pangalan na sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman noong Huwebes ang kasama sa ipapasa nila sa AMLAC. Kabilang na ang nasa 20 kawani ng DPWH at may-ari ng 4 na construction company. They're all in the complaint we filed yesterday, right? Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganoon naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. Patuloy din na nadaragdagan ng listahan ng mga kontraktor na inilalagay sa blacklist ng DPWH dahil sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga hindi makakakuha ng kontrata sa pamahalaan ang Sims Construction Trading at Wawaw Builders. Nasa proseso na rin ang pagbablacklist sa pagkuha ng mga proyekto ang kumpanya na mag-asawang Diskaya. Nadiskubre rin sa isinagawang investigasyon na marami sa mga proyekto ng mga natukoy na kontraktor ang walang kaukulang permits. Talagang binastos nitong mga kontraktor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously hindi either walang ginawa o substandard ang ginawa. Nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga kontraktor na binaboy ang mga proyektong ito. Dagdag pa ng kalihim na sinisiguro na nila ang mga dokumento na kanilang gagamitin sa mga isinasagawang investigasyon, lalo na kapag kakailanganin ito ng independent commission. Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Pinoproseso na ng Department of Justice o DOJ ang hiling na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na aksyon sila kaagad kapag may mga opisyal ng kagawaran na mababanggit sa sangkot o nasangkot sa katiwalian, kabilang na rito ang mga dapat ma-isyuhan ng ILBO. Ito ang balita ni Dante Amento. Processing. Ano yan? Matatapos yan kagad. Minamadali na ng Department of Justice o DOJ ang pagproseso sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ito ang tiniyak ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya matapos na hilingin ni Secretary Vince Dizon kaugnay ng investigasyon sa isyu ng kontrobersyal o maanumalyang flood control projects. Una nang sinabi ng DOJ na kahit sino pa o mataas man opisyal ng gobyerno basta may request na isyuhan ng ILBO ay aaksyon na nila kaagad. If it's in the names that are submitted to us, we will just act under the said principles that we have to follow. Sa ngayon, mahigit 40 opisyal na ng DPWH at kontraktor ang mayroon ng Lookout Bulletin Order. Kaugnay nito, sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kapag mayroong nabanggit kahit dating opisyal ng kagawaran at mga kontraktor ay gagawa rin sila ng aksyon. Kabilang na rito ang posibleng pagsama sa kanilang pangalan sa maisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin. Consistent sa policy natin na kapag may nabanggit na either former or official at kontraktor ng DPWH, nag-request po kami ng lookout order bulletin sa DOJ dun sa mga nabanggit ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech, kasama na si former Secretary Manuel Bonoan. Dagdag pa ni Secretary Dizon ay naasahan na sa mga susunod na linggo ay magsasampa pa sila ng mga reklamo laban sa mga nakikitang may paglabag nilang tauhan o personalidad sa Office of the Ombudsman. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bunga ng frustration o pagkabigo dahil hindi nakuha ang House Speakership o Chairmanship sa House Committee on Appropriations. Yan ang nakikita dahilan ni ex-Congressman Robert A. Barbers, Chief Communications Officer ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez sa pahayag ni Navotas City Representative Toby Tiangco na kailangan ng ganap na pagsasaayos sa liderato ng Kamara. Sa gitna ito ng pagdadawit kay Speaker Romualdez at iba pang House members sa alegasyon ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Git ni Barbers na nanatili ang suporta ng lahat ng party leaders sa liderato ni Speaker Romualdez. Ayon naman kay Tiangco, may mga ginagawang pag-uusap kaugnay ng pagbabago sa House leadership. Pero una nang isinantabi ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega ang issue at iginiit na chismis ang pagpapatalsik sa House Speaker. Ipinagpaliban ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ngunit nagbigay umano ng katiyakan ng Vice Presidente na dadalo ito sa budget briefing na itinakda na sa September 16. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang dahilan ng pagpapaliban ng budget briefing ng Office of the Vice President? Monica, minabuti na ng House Committee on Appropriations na ipagpaliban ang deliberasyon sa mahigit 902 million pesos na halaga ng panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa 2026. Ngayong hapon sana nakatakda ang budget briefing. Gayunman, sumulat ang opisina ng Vice Presidente kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kung saan nakasaad na itinatalaga ang Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio na dumalo sa pagdinig. Si Congressman Alvarez ang sponsor ng budget para sa OVP at iginiit na batay sa tradisyon ang tagapanguna o Undersecretary ang kailangang humarap sa House panel para ipagtanggol ang budget proposal ng tanggapan. Kaya pinayuhan na lang nito ang OVP na wag nang pumunta sa House of Representatives ngayong araw at i-reschedule na lang ang budget briefing sa September 16, araw ng Martes. Pahayag ni Representative Alvarez, dadalo si Vice President Duterte sa rescheduled budget hearing. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yusek Zulaika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na igawad ang parliamentary courtesy sa OVP, bagay na sinuportahan ng kilalang kaalyado ni VP Sara dito sa Kamara, ang independent House member na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. We in the minority set to extend to the Office of the Vice President our tradition to give parliamentary courtesy to the office. It is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. That's really the rationale on here. But there were instances when the higher official or the co-equal official, like the Vice President, waived his or her parliamentary, I would say, parliamentary courtesy or parliamentary privilege. Gayunman, mariing tinutulan ng makabayan lawmakers ang planong paggagawad ng parliamentary courtesy para sa budget proposal ng tanggapan ni VP Sara Duterte. Hindi uubra ang so-called presumption of regularity. Kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. That courtesy can always be extended by this committee, but it can always be waived by the official itself. So ang hamon ko po sa Vice Presidente at sa lahat ng mga opisyal pa na binibigyan ng parliamentary courtesy, i-waive nyo po yan.
at sagutin nyo ang mga tanong. We're hoping na for Tuesday, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan. Monica, sa susunod na linggo, inaasahang huling linggo na ng House Committee on Appropriations para sa budget briefing ng iba pang pangunahing ahensya ng pamahalaan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 12 na makapagpiyansa si dating Negros Oriental Representative Arnoldo Teves sa kasong multiple murder. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, 120,000 pesos ang itinakdang piyansa ng korte. Sa ngayon, may dalawa pang nakabingbing bail petition si Teves. Sinampahan ng reklamong administratibo ng isang Grab delivery rider ang 7 opisyal at tauhan ng Manila Police District. Ito ay matapos siyang hulihin sa area ng Sampaloc sa Maynila nang wala anyang dahilan at kinuha pa ang kanyang mga gamit at 9,000 piso sa kanyang GCash wallet. Ito ang balita ni Lea Ilac. Dumating po yung kaibigan ko na napadaan lang at nagkamustahan po kami dahil tagal na po namin hindi nagkita. Then bigla na lang pong may tumumog sa amin ng mga kalalakihan at agad po akong pinasasan, sinakay po ako sa sasakyan nila. Ito ang video ng pagdampot ng mga pulis sa magkaibigang Chester at Nicole sa bahagi ng Sampaloc, Manila noong September 9. Ayon kay alias Chester, matapos silang damputin, dinaanan pa niya ng mga pulis ang kanilang hepe sa istasyon at saka sila inikot-ikot sa ilang bahagi ng San Mateo at Montalban sa Rizal. Doon po kinuha po lahat ng gamit namin. Doon pa lang din po sila nagpakilalang pulis. Doon po, noong mga panahon na yun, tinatanggal po nila yung mga plaka nila. Pati po yung conduction sticker po ng sasakyan nila. Kaya ako po, nagtataka na po ako kung bakit po ganun yung mga ginagawa nila. At pagkatapos po nun, sinundo po namin yung hepe nila sa headquarters, MPD. Tapos dumiretso po kami sa Montalban. Paigot-igot po kami ron sa Litex, San Mateo, Marikina. Takot na takot umano siya dahil sa mga pagbabanta na naririnig nila sa mga pulis. Sinasabi po nila sa amin na isa-salvage daw po nila kami na hindi po manamang dahilan. Doon po, tas paikot-ikot lang po kami ron sa kabundukan po ng Rizal. Huminto po kami sa San Mateo, mga 1 oras po. Tas nakausap po nila yung kapatid ko dahil tumawag po yung kapatid ko. Ayaw po nila sabihin kung nasaan po kami. Bumalik lamang umano sila sa Sampaloc matapos na magutom ang mga pulis at kumain sa isang restaurant. Dito na siya nakakuha ng pagkakataon para makatakas. Pagkatapos po, dumiretso po kami doon sa Maceda, sa may kainan po sa Egoy Sisling. Doon po, nakatiyempo po ako na takasan po sila dahil iniisip ko po yung mga anak ko, sir, dahil batang-bata po yung mga anak ko. Tanggol pa lang yun, sir, 10 buwan. Yung isa po 2 taon. Paano na lang po, sir, kung nawala po ako o kung sinalvage po nila ako, sir. Kaya napilitan po talaga akong tumakas, sir. Naiwan naman ang kaibigan niyang si alias Nicole sa sasakyan ng pulis na siyang sinampahan ng kasong paglabag sa Section 5 selling at Section 11 possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, nagsampa ng administrative complaint sina Chester laban sa 7 pulis. Kinabibilangan ito ng isang police major na hepe ng District Drug Enforcement Unit, 2 master sergeant, 2 staff sergeant, 1 korporal at 1 patrolman. Ito po ay admin complaint. Wala pa po tayo sa aspetong kriminal. Ang sinampa po niya ay isang admin case dito po sa National Police Commission. Ngunit ayon kay Commissioner Calinisan, sa paraan pa lamang ng pag-aresto ay mistulang mayroon ng paglabag ang mga pulis. Ang tamang proseso dapat binasa muna yung kanyang mga karapatan bago siya inaresto. Sinabi rin yung kadahilanan ng kanyang pag-aresto. Yun ang nasa manual ng ating PNP. At yun din ang ating nakalagay sa Bill of Rights na ating konstitusyon. So, kinakailangan proteksyonan natin ang karapatang pantao ng lahat ng tao.
kahit ano pang estado niya sa buhay. So, kailangan nating alamin kung ano talagang tunay na nangyari. Handa naman ang NAPOLCOM na pabigyan ng seguridad ang pamilya ni alias Chester laban sa mga abusadong pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinibak ni DPWH Secretary Vince Dizon si Attorney Mikhail Tupas mula sa legal service ng ahensya. Ito ay dahil sa reklamong ipinarating ni Senator Raffy Tulfo sa kalihim mula sa isang security guard na umano'y ipinaaresto ni Attorney Tupas matapos siyang hindi papasukin sa isang gated subdivision. Ayon kay Secretary Dizon, ginagawa lamang ng gwardya ang kanyang tungkulin at hindi kukonsentihin ng DPWH ang anumang pang-aabuso mula sa opisyal nito. Hinimok din ng kalihim ang pamilya ng gwardya na magsampa ng formal na reklamo laban sa abogado. And I have asked the security guard and the wife of the security guard na nagsumbong at nagreklamo kay Senator Raffy Tulfo na mag-file ng official complaint sa DPWH para ma-process na natin yung complaint na yon at para kung totoo yung allegation against Attorney Tupas, pasensyahan tayo, Attorney Tupas. So we will not tolerate abusive behavior dito sa DPWH. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Australia. Nagbabala si US Secretary of State Marco Rubio na tutugon ng Washington matapos hatulang makulong ng Korte Suprema ng Brazil si dating Pangulong Jair Bolsonaro dahil sa umano'y sabuatan para manatili sa pwesto ng matalo noong 2022. Tinawag ni Rubio na witch hunt ang kaso at inakusahan si Justice Alexandre de Moraes ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Tinuligsa naman ng Foreign Ministry ng Brazil ang pahayag bilang banta na salungat sa mga ebidensya at iginiit na hindi maaapektuhan ng anumang banta ang kanilang demokrasya. Sinintensyahan si Bolsonaro ng 27 taon at 3 buwang pagkakakulong kasama ang iba pa nitong dating opisyal. Kinasuhan ng murder, treason at crimes against humanity ng pamahalaan ng South Sudan si First Vice President Riek Machar. Kaugnay ito ng pag-atake noong Marso na isinisi sa White Army Militia na umano'y konektado sa kanya. Sinabi ni Justice Minister Joseph Keng Akek na mahigit 250 sundalo at isang general ang napatay sa pagsalakay sa isang army base sa Nasir, habang isa pang piloto ng UN helicopter ang nasawi rin. Naka-house arrest si Machar mula pa noong Marso at binabantayan ng mga tangke at sundalo ang mga kalsada papunta sa kanyang bahay sa Juba. Nagbabalang ilang political analyst na maaaring muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng kampo ni Machar at Pangulong Salva Kiir kung lalala ang kaso laban sa kanya. Pinangunahan ni US President Donald Trump ang pag-alala sa mga nasawi sa 9/11 terrorist attack. Kasabay ng ika-24 na taon na anibersaryo nito, nagbanta rin ang American President sa mga teroristang nagbabalak na muling salakayin ang Estados Unidos. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Thank you for being here to gather in remembrance to grieve our nation's loss and draw strength from the heroism Americans demonstrated that day. September 11th reminds us that even in the darkest of times, American strength endures. And if attacked, we will immediately fight back.
Inalaala sa Estados Unidos ang ika-24 na anibersaryo ng 9/11 kung saan 184 na kawani ng militar at mga sibilyan ang nasawi nang salpukin ng mga terorista gamit ang isang eroplano ang US Military Headquarters noong September 11, 2001. Dinaluhan ito mismo ni US President Donald Trump kasama si First Lady Melania Trump na nag-alay din ng bulaklak para sa mga Amerikanong nasawi sa isa sa mga itinuturing na pinakamalaking terrorist attack. On that fateful day, savage monsters attacked the very symbols of our civilization. Yet here in Virginia and in New York and in the skies over Pennsylvania, Americans did not hesitate. They stood on their feet and they showed the world that we will never yield, we will never bend, we will never give up, and our great American flag will never, ever fail. Sa Ground Zero sa Manhattan, binasa ng mga pamilya ang pangalan ng mga nasawi habang suot ang mga damit na may larawan ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa World Trade Center. Kasabay nito, muling tiniyak ni Trump ang pagpapatuloy ng pamahalaan sa pakikipaglaban sa terorismo upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa bansa. In the years that followed, America's warriors avenged our fallen and sent an unmistakable message to every enemy around the world. If you attack the United States of America, we will hunt you down and we will find you. Go all over this sometimes magnificent earth. We will crush you without mercy and we will triumph without question. Nagkaroon din ng seremonya sa National September 11 Memorial and Museum sa New York kung saan may mga waterfall pools at mga pangalan ng mga nasawi sa dating kinatatayuan ng Twin Towers. Sa Shanksville, Pennsylvania, isinagawa ang pagbasa ng mga pangalan at paglalagay ng mga korona ng bulaklak para sa mga biktima ng Flight 93 na bumagsak matapos lumaban ang mga pasahero sa mga hijackers. Dumalo si Veterans Affairs Secretary Doug Collins sa nasabing seremonya. Ang pag-alaala sa anibersaryo ng 9/11 ay naganap kasabay ng tumitinding political tension sa bansa, kasunod ng pagkakapatay sa conservative political activist na si Charlie Kirk sa Utah. Samantala, pagkatapos ng seremonya sa Pentagon, nagtungo na si President Trump sa New York upang dumalo sa laban ng New York Yankees at Detroit Tigers na may pregame ceremony bilang paggunita sa 9/11. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 300 South Koreans na inaresto sa immigration raid sa Hyundai plant sa Georgia, US ang nakatakdang dumating sa Incheon ngayong araw. Lumipad mula Atlanta ang chartered Korean Air jet, sakay ang mga Korean nationals na piniling bumalik ng South Korea habang isang Koreano ang piniling manatili sa Amerika upang mag-apply ng permanent residency. Kinumpirma ni South Korean President Lee Jae-myung na naantala ang pag-alis ng eroplano dahil sa utos ni Pangulong Donald Trump na tiyaking walang nais manatili sa US para magpatuloy ng trabaho at magturo sa mga Amerikano. Nauna nang nagbabala si Lee at ang Hyundai CEO na posibleng maantala ang pagbubukas ng planta matapos mabawasan ang kumpiyansa ng mga Korean companies na mag-invest sa Amerika dahil sa nangyaring raid. Naantala ang pinakamatinding pagbaha sa Bali, Indonesia sa nakalipas na 10 taon na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 14 na individual. Dulot ito ng malakas na ulan na nagpaapaw sa mga ilog at nagdulot ng pagguho ng lupa, pagkasira ng mga tulay at pagkalubog ng mga bahay kung saan daang-daang residente ang inilikas. Karamihan sa mga nasawi ay naitala sa Denpasar habang 2 pa ang nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga rescuer. Nagdeklara na ang 1 linggong state of emergency ang pamahalaan kasabay ng panawagan ni Indonesian President Prabowo Subianto ng agarang pagtugon at pagbibigay ng tulong para sa mga biktima.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Inaasahang isasagawa na sa susunod na linggo ang preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamo kaugnay ng missing sabongero sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ayaw na niyang magbigay ng komentaryo hinggil sa issue, kabilang na ang sinasabi ng kampo ni Atong Ang ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang dapat maglabas ng ebidensya. Tiniyak naman ng DOJ na hindi nila bibitiwan ang kaso. I do not want to comment on the case. It's an active case. Let them say what they want to say. 3 years na natin, mahigit 3 taon na to na trabaho natin. Ayaw mismo ang testigo dyan na hindi natin binibitawan to. Ayaw nang sagutin ni Justice Secretary Crispin Remulla ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman kaugnay sa napipintong pagtestigo ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, ayaw na nilang makialam sa prosesong ito. Inihag lang umano niya ang impormasyon para maipabatid kung saan pupunta si Garma nang muling umalis ng bansa. It's something that has to be litigated in another jurisdiction. So we do not want to be politically involved here. Sinabi ko lang talaga yung tungkol kay Garma kasi nga hahanapin sa akin yan at mabuti nang alam nyo kung saan papunta. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office o LTO ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kaugnay nito sa paggamit umano ng mga peking driver's license upang makapaglaro sa mga kasino. Nagpatawag na ng hearing ang LTO kanina pero isa lamang sa 5 isinasangkot na mga kawani ang sumipot. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Except for Henry Alcantara, all of them denied having used any falsified document, including si Bryce Hernandez. He denies having used a falsified document, a falsified license, and nakapasok lang daw siya sa casino with the help of Henry Alcantara. Ipinatawag ng Land Transportation Office ang 5 tauhan ng DPWH na tinaguriang BGC Boys upang magbigay linaw sa issue ng paggamit umano ng peking driver's license. Subalit, abogado lamang ng 4 ang humarap sa pagdinig. Tanging si Edric San Diego ang personal na dumalo sa hearing. Ang nasabing grupo ay pinangalanan ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech noong Martes na tinawag niya bilang BGC Boys o Bulacan Construction Group. Ayon sa senador, gumagamit umano ng peking driver's license ang ilang kawani ng gobyerno upang makipagtransaksyon at makapaglaro sa mga kasino. Pare-pareho namang itinanggi ng 4 ang paggamit nito, maliban kay Engineer Henry Alcantara na umamin na may nagbigay lamang sa kanya ng nasabing lisensya. Nais malaman ng LTO kung paano nangyari ito, kung galing ba sa mismong kasino ang peking lisensya o meron ibang gumawa nito. Lumalalim kasi habang umuhukay, lumalalim yung aming nakikita, no? As I said, no? Gusto natin malaman kung paano nangyayari to, no? Sa casino, yung fake license. Ito ba galing sa casino o galing ba sa... Kasi sinasabi niya, binigay lang sa kanya eh. So gusto natin malaman, di ba, sino nagbigay sa kanya at kung nasa casino na siya, yun ba related sa casino o sa labas na casino? Because with that, we have to coordinate with the casino owners to prevent these kinds of people who provide fake documents, no? Gayunman, may pananagutan pa rin ito sa paggamit ng peking lisensya at maaaring ma-revoke ang kanyang tunay na driver's license. Yung use of falsified document is by itself a
is a criminal liability and under the revised penal code. On top of that, yung pagka-revoke ng authentic driver's license niya, if he, upon his admission, and then yung perpetual disqualification to apply for a new license. All this is on the table once we decide the case based on the additional evidence. Sa ngayon, nasa 90-day suspension na ang lisensya ng 5. Kabilang dito sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bulacan 1st District Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at Edric San Diego. Sa ngayon, ang original na driver's license ni Edric San Diego na dumalo sa pagdinig kanina ang hawak ng LTO. Photocopy lamang din ng lisensya ni Alcantara at Hernandez ang hawak nila. Isa rin sa nire-review ng LTO ang mga safety features ng driver's license para madaling malaman ng mga establishmento kung peke ang isang lisensya. Sa susunod na Miyerkules, September 17, itinakda ng LTO ang ikalawang hearing at posibleng maglabas na sila ng desisyon pagkatapos nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, naghain na ang Senado ng sagot sa Pasay Regional Trial Court o RTC kaugnay na petisyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kinumpirma ng opisina ni Senate President Vicente Tito Soto III na naihain na nila ng sagot sa writ of amparo ni Hernandez bandang alas 4 ng hapon. Maaga pa niya ito sa 72-hour period na ibinigay ng korte sa pagsagot ng Senado sa naturang petisyon. Unti-unti nang nagsisidatingan sa Ortigas ang mga makikiisa sa isinasagawang Black Friday protest ngayong araw. Mula sa Mandaluyong City, ito ang balita ni Benedict Samson. Live! Magandang gabi, Benedict. Kumusta ang sitwasyon dyan sa isinasagawang kilos protesta? Meron ka na bang mga personality na namataan dyan? Magandang gabi, June. Sa ngayon ay nagpapatuloy ito nga sinasagawang kilos protesta ng mga ralista na lumahok. Ito nga sa sinasagawang Black Friday protest sa bahagi ng Ortigas, Corner EDSA. Wakasan ang korupsyon at pagsama sa pagkilos. Ito ang sinisigaw ng mga lumahok sa kilos protesta na itinagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa mga balita ng umano'y korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng flood control project. Anila, bilyong-bilyong piso ang nakakamal mula sa pondo ng pamahalaan. Isa din sa ipinananawagan ng grupo ang hiling na sana ay mapauwi na ang dating Pangulo mula sa dahig. Samantala sa mga nagaganap naman na kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa, nanawagan si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kahit nagagalit sa korupsyon ang publiko ay wag naman sanang mauwi sa karahasan ang gagawing kilos protesta. Umasa po kayo na mananagot po ito. Karapatan po ng lahat na magprotesta, pero wag po tayong mag-resort sa karahasan. Let us not resort to violence. Dahil po, umaandar po ang proseso at makakaasa po kayo na mananagot po ang mga dapat managot. Samantala, as of 3 p.m. ay nasa full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO kung saan tiniyak nila ang pagbabantay sa mga lugar at pagpapanatili sa pinagsasagawaan ng kilos protesta. Yun, para naman sa mga motorista na dadaan sa bahaging ito ng EDSA ay pinapayuhan nga na magbaon sila ng mahabang pasensya dahil nga sa may bahagi nitong EDSA yung nasasakop nga nitong mga nagrarally dito sa Ortigas, June. Maraming salamat, Benedict Samson.
Nananatiling may kaso sa Ombudsman si Justice Secretary Crispin Remulla. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos matapos maghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman kaugnay na anyay dismissal ng mga reklamong administratibo at kriminal laban sa DOJ official. Kaya para sa senadora, hindi pa pwedeng mabigyan ng clearance si Remulla upang makasama sa listahan ng mga kandidato bilang susunod na Ombudsman. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May kaso pa rin si Secretary Crispin Remulla. Ito ang binigyan diin ni Senador Amy Marcos matapos i-dismiss ng Ombudsman ang kaso laban kay Justice Secretary Crispin Remulla at iba pa. Kaugnay ito ng mga reklamong unang inihain ng presidential sister na nag-ugat sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Senador Amy, naghain siya ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman upang mabaliktad ang dismissal ng naturang mga reklamo. Paliwanag ni Senador Amy Marcos, maaaring magsampa ng motion for reconsideration sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon ng Ombudsman. Ayon kay Senador Amy, inihain niya ang kanyang mosyon sa mismong araw na inilabas ang desisyon kaya malinaw na naisampa ito sa tamang oras. Sa makatuwid, may nakabinbin pa rin anyang kaso si Secretary Boying Remulla sa Ombudsman. Maaari niyang magsampa ng mosyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Dagdag pa ng senadora, anumang clearance ng Ombudsman na nagsasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo at kasabwat sa panlilinlang. Nauna ng hiniling ni Remulla sa Ombudsman ang agarang desisyon sa naturang kaso bago ang pinal na deliberasyon ng Judicial and Bar Council. Ito ay upang makakuha siya ng clearance mula sa ahensya para sa kanyang aplikasyon bilang susunod na Ombudsman. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang panibagong rate adjustment na ipatutupad ng Maynilad at Manila Water para sa buwan ng Oktubre. Base sa anunsyo ng MWSS, inaprobahan na ang 4th Quarter Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA na magsisimula sa October 1, 2025. Para sa mga customer ng Maynilad, magkakaroon ng 14 centavos per cubic meter na dagdag singil sa susunod na buwan. Habang bababa naman ng 15 centavos per cubic meter ang singil ng Manila Water. Ang FCDA ay ang quarterly tariff mechanism ng isa sa mga pinagbabatayan ng adjustment sa singil sa tubig. Pinapayuhan naman ng MWSS ang mga kababayan nating sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na mag-apply ng Enhanced Lifeline Program upang maka-avail ng exemption na discount sa pagbabayad ng singil sa tubig. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng administrasyon ang sektor ng agrikultura. Kasama na rito ang paglulunsad ng mga programa na makapagpapaginhawa sa buhay ng mga magsasaka. Samantala, binuksan naman ng Malacanang ang pinto nito sa publiko ngayong araw, kaugnay ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo bukas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Bilang suporta sa lahat ng magsasaka, nagpapatupad ang pamahalaan ng mga reforma upang maibsan ang inyong alalahanin at mapagaan ang inyong trabaho. Prioridad ng pamahalaan ang agrikultura. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harapan ng iba't ibang agricultural sector sa ginanap na Gawad Agrario 2025 sa San Juan City. Ayon sa Pangulo, ang sakripisyo ng mga magsasaka ang nagpapatatag ng pundasyon ng lipunan. Bunsod nito, katulong-anyan ng mga magsasaka ang pamahalaan upang gawing mas maalwan ang kanilang buhay. At para mas maging produktibo ang inyong sakahan, libo-libong makinarya at kagamitan ang ating naibabahagi. Bukod sa para sa pagpagaan sa trabaho ninyo ito, mas malaki na ang oras ninyo para makasama naman ninyo ang inyong mga pamilya. Kasama na din dito ang naipamahaging halos 70,000 Certificate of Land Ownership Award o titulo ng lupa.
pati na rin ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage o pagsagot ng pamahalaan sa utang ng mga kwalipikadong magsasaka. Ayon kay President Marcos, ang mga hakbang na ito ay upang tuluyang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at maparami pa ang oportunidad sa ganitong industriya. Hangad kong ipagpatuloy ninyo ang pag-aalaga sa inyong mga lupang sakahan at pagpapalago ng inyong ani gamit ang aming handog na tulong. Samantala, binuksan rin ngayong araw sa publiko ang Malacanang grounds para sa paparating na ika-68 kaarawan ng Pangulo bukas, September 13. Dinaluhan ito ng mga taga-suporta ni President Marcos mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, maging mga grupo mula sa Ilocos Region. Personal din itong pinuntahan ng Pangulong Marcos kasama ang First Family. Taon-taon nang isinasagawa ang salo-salo sa palasyo na sumisimbolo sa matibay na ugnayan ng Pangulo at ng mga mamamayang Pilipino. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magsasagawa ng nationwide job fair bukas, September 13, ang Department of Labor and Employment sa iba't ibang venue sa buong bansa. Sa post ng DOLE sa kanilang official Facebook page, idaraos ang job fair sa ilang venue sa National Capital Region, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon, Bicol, gayon din sa iba pang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Iba't ibang mga trabaho ang pwedeng applyan ng mga interesadong aplikante. Para malaman ang kompletong listahan ng mga lugar na pagdarausan ng job fair, maaaring i-check ang Facebook page at iba pang social media accounts ng DOLE. Mapapakinggan na sa lahat ng digital platform ang awiting Sarahan ng OPM singer na si Gigi Delana. Ang Sarahan ang naging official theme song ng Wish Date Love Tales na bahagi ng ika-11 anibersaryo ng Wish 1075. Ito ay tinuturing na closure anthem dahil sa lyrics itong sumasailalim sa sakit ng pamamaalam, pangungulila at pagsasara ng pintuan ng nakaraan. Kaya para sa mga pusong naghahanap ng closure, pakinggan at stream ang Sarahan sa Spotify, Apple Music at iba pang digital platforms. Ipinagdiriwang ngayong araw ng mga BTS fans o ARMY ang kaarawan ng BTS leader na si Kim Namjoon na mas kilala bilang RM. Kasabay nito, nag-donate si RM ng kabuuang 200 million won o humigit kumulang 8.4 million pesos sa dalawang ospital sa Korea na Seoul Asan Medical Center at Korea University Medical Center. Ayon kay RM, nais niyang maging bahagi ng isang makabuluhang layunin para sa kanyang kaarawan at matulungan ang mga pasyenteng hirap-tustusan ang kanilang gamutan. Gagamitin ng Seoul Asan Medical Center ang donasyon para sa operasyon at paggamot ng mga pasyenteng kapos sa pera habang palalawakin naman ng Korea University Medical Center ang mga serbisyong medikal at bubutihin ang kanilang pasilidad. Mahilig ka ba sa soft drinks? O araw-araw mo ba siyang iniinom? What if tumigil ka muna sa loob ng isang linggo? Alam nyo ba, ganito ang mangyayari sa katawan nyo kapag tumigil kayo sa pag-inom ng soft drinks sa loob ng isang linggo. Sa unang 2 araw, mararamdaman mo agad ang sugar crush. Magke-crave ka, maiirita ka, parang kulang ang energy mo. Normal yan. Kasi sanay ang utak mo sa sugar rush. Pagdating ng day 3 to 4, magsisimula ka ng gumaan. Bakit? Mas mababa na ang sugar sa dugo mo. Mas okay ang tulog at mapapansin mo rin hindi ka na bloated. Sa day 5, mapapansin mo mas steady ang energy mo. Wala nang biglang taas-baba ng sugar. Mas focus ka at hindi ka na antukin after meals.
Pagdating ng day 6 to 7, ito na ang reward. Your skin looks clearer kasi bumababa ang inflammation. At ang pinakamahalaga, bumababa ang risk ng high blood at heart disease. Imagine, sa isang linggo lang, ramdam mo na agad ang pagbabago. Paano pa kung buwan o taon mo itong iwasan? Hindi mo kailangan ng miracle diet. Minsan, yung simpleng pagtigil sa pag-inom ng soft drink sa loob ng isang linggo, pwede na magsimula ng isang malusog na buhay. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bago ko po ibigay yung ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes, babatiin ko lang, Monica, yung dentista ng MCGI Cares. Yan, kanina sa Marikina. Inattend ako ni Doc Marie. Yan, salamat po sa Diyos. At sa kanyang anak na si Callie. At happy birthday din, advance happy birthday sa kanyang anak din na si Kim Brian de la Cruz. Yun po kay Doc June Calderon, kay Kuya Mario at Ate Ann Gutierrez. Sa lahat ng dental team ng MCGI. Yan, salamat po. Yan, ito na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Friday na. Salamat po at shoutout kina Virginia Flores, Emerita Mendoza, Edwin Abaga Chope at Monica, sandali na lang. Happy 20th South Anniversary kay Christopher de la Cruz, aka Porky. Yun. Si Porky. Hello, Porky. Wrong time. Anyway, happy viewing din po kay Romeo Bautista, Arlene Yanko, Ronaldo Salamisam. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, 62 at 11 na nagsasabi, ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.